tumatakbo ito at hindi naghihintay. Amen. Balikan din natin ang kataon kay Ma'am Gemma Banyes. Siya po mga kapatid ay teacher ko noon sa Acts Bible School. Ang aming subject ay Scripture Memo. No? Pinasa ulo namin yung mga chapter, mga verses. Naging assignment pa namin na mag-compose kami ng song. At may mga sumikat naman kami mga song, mga kapatid ka pa. Dahil doon sa, sa assignment na yon, yung song ni Sister Gina Aksamana, naging who shall separate us from the love of Christ? Romans chapter 8. So walang pagkatagal na hanggang ngayon, siya po ay nagtuturo pa rin sa Bible School. At siya po ang nag-iisang asawa ni Pastor. Amen. Kaya let's everybody say, God bless Ma'am Gemma Banyes. God bless Ma'am Gemma Banyes. Praise the Lord. Thank you, Pastor Richard. Salamat sa inyong lahat sa privilege. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Napakaganda ng Hong Kong. Napakaganda ng paligid. Pero wala nang gaganda sa araw na ito. Kundi ang maramdaman natin ang pagmamahal. Amen. Worship God, Lord. First lecture, we commit our hearts, our minds, our thoughts, lahat na namin maririnig, Panginoon, matulungan mo kaming mai-apply namin ito sa aming buhay. We're not only hearers of the word, but doers of the word of God. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray all these things. Amen. Amen. Pleasure may be seated. Thank you so much sa araw na ito na tayo ay malakas. Amen. Papasalamat pa kayo na kayo ay buhay. Amen. Amen. Tayo ay nasa gawain ng Panginoon. Kung kayo po ay first time sa lugar na ito ay salamat na narito kayo ngayon sa gawain ng Panginoon. Open your Bible as you open your heart to James chapter 1, 2, 1, 1, 2, and 3. James, the servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trial of your faith worketh patience. Amen. This letter is from James, a new translation, a slave of God and of the Lord Jesus Christ. I am writing to the 12 tribes, Jewish believers scattered abroad. Greetings. Dear brothers and sisters. Wow, salamat si Mama yun. Sisters, when troubles come your way, kapag may kapigataan na darating sa inyong buhay, consider it an opportunity for great joy. Kapag may problemang darating sa inyong buhay, isipin nyo na ito ay dakilang kaligayahan. For you know that when your faith is tested, kapag ang inyong pananampalataya ay nasubok, your endurance, ang iyong pagtitiis, has a chance to grow. Ito ay lalago. Yan po ang ating focus. You have 9 tests every Christian must face. Siguro ay meron akong 3 chapter na dadaanan at hindi na natin ito matatapos sapagkat pauwi na kami bukas. So dadaanan po natin ito na doon ako magpo-focus sa isa 3 chapter. Lahat tayo mga kapatid ay naglilingkod sa Diyos at nakakaranas ng mga blessings. Nakakaranas ng napakaraming blessings. Number 1, humihinga tayo libre. Tayo naka-oxygen. Alam natin mahal ang magka-oxygen. At wala tayo sa hospital. Wala tayo ngayon sa mga pag-abutan. Malakas pa tayo, nakakalakad. Maliwanag pa ang ating mga mata. Bagaman ang ilan sa atin ay nagsasalamin. What a blessing na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Sabi ng inyong notes, Deuteronomy 8:2, remember how the Lord your God led you through the wilderness for 40 years, humbling you and testing you to prove your characters and to find out whether or not you would really obey His commands. Deuteronomy 8:3, yes, He humbled you by letting you go hungry
and then feeding you with manna, a food previously unknown to you and your ancestors. He did it to you to teach you that people need more than bread for their life. Real life comes by feeding on every word of the Lord. Number 1 test na ating pag-aaralan ay wilderness test. Lahat tayo mga kapatid ay nakakaranas sa ating paglilingkod sa Panginoon ng wilderness. Ilan sa Tagalog? O pagtagtuyo. The word wilderness is defined as desert place, a place uncultivated or lived in a state of disorder. Wilderness are places of difficulties, pressures, insufficient resources, no, dyan sa blanco nyo, oppositions, and one of the questions most asked in church is, why? Bakit ako nagkakaroon ng pagsusubok? Samantalang, mabait naman ako. No, lahat ng mga mabait magsabing amen. Bakit? Wala naman tayong kasalanan. Bakit ako sinusubok? I am baptized in Jesus' name, filled with the Holy Ghost. Laging nag-a-attend sa church. Pero bakit may pagsubok? Karamihan ay difficulties, kahirapan ng buhay. Alam natin yan. Lahat tayo nakakaranas ng hirap. Amen. Alam ko ang pagtatrabaho dito sa Hong Kong ay hindi madali. Amen? Hindi madali. Pressures sa mga amo, alaga, no? Yung ilan nag-aalaga ng aso, pusa. Huwag kailangan hindi mawala yan dahil mas mahal yan kaysa sa'yo. Pressures, oppositions, and we sometimes question God. Sometimes sinasabi natin, bakit ganito ang aking buhay? Bakit ganito ang aking palad? One of our beloved hymns, there are these lines. We wonder why the test. When we try to do our best, ginagawa ko naman ang aking best. And we ask why? Why is this happening to me? We ask when bad things happen to good people. No, darating yung text, may sakit ang asawa, may sakit ang anak, may sakit ang mga magulang, and there are times loss, nagkakaroon ng kamatayan, minsan nababankrupt, minsan nawawalan tayo ng kapera-pera, great effort produces only poor results. Ginawa mo yung best, pero poor results, right? When the expected success is delayed, akala natin promotion na or additional sweldo, pero delayed. And when the wicked prosper, bakit tayong mga Kristiyano ay hindi yaman? At bakit yung mga unbeliever ay sumasagana? Naranasan niyo ba na magtanong? Maaring hindi ninyo naranasan, ngunit sa loob ng ating mga puso, para tayong Cinderella na habang tayo naglilinis ng sahig, ay nagsasabi tayong isang araw, hindi na ako dito. Amen? Amen. People tend to deal with difficulties better if they understand that what they endure serves a purpose. Anong sabi ng Romans 8:28? Siguro sa ulo natin ito. And we know, sabi natin lahat, and we know that all things work together for good. Sabi natin, all things work together for good. Amen. To those who love God and are called according to His purpose. So may purpose pala ang mga test sa ating buhay. Kapag kayo ay nagkakaranas ng problema, kawalan, no? Ang ganda nyo tignan, pagbagong sweldo, nakangiti, di ba? Wow! Ano ba ang sweldo nyo dito? Ganon din ba sa Pilipinas? 15? 31? Once a month? Yan. Di ba pag malapit na, hindi ka na nakakatulog? Bukas may pera na ako. At yung iba naman, hindi nyo pa hawak yung pera nyo, na-compute nyo na, ipapadala ko sa Pilipinas yung 10,000, yung 5,000, inuna nyo yung tithes and offering nyo, tapos padala sa Pilipinas, tapos bibili up kayo ng bag, bibili kayo ng shoes, ayun, damit, bibili kayo ng pabango, naku, wala ng sukli. Na-compute na, naubos na. At minsan mga kapatid, nararanasan natin yung
hindi mo pahawak yung pera, pambayad na siya ng utang. Yes. Right? Amen. Tayong lahat ay nakakaranas ng iba't ibang pressure. Hindi lang mga miyembro, hindi lang mga leaders, kami rin mga pastor. Meron din kami iba't ibang klaseng pressure. Hindi lang halata sa aming mukha. Parang ang dami namin laging pera. Hallelujah. Ganon din kayo. Parang ang alam ng mga kaibigan nyo, lagi kayong mauutangan. Tawag sila sa cellphone nyo, hello friend. No? Pautang naman. Amen. Ang alam nila, marami kayong pera lagi. Pero tingnan nyo naman ang mga mukha na talaga naman ang gaganda nyo. Ha? Hindi kayo halatang nagsasacrifice, nagpupunas ng mga bintana, CR, nakalagi kayong nakaharap sa white throne, na white throne namin siya. Yung ilan pa, naglilinis pa yata ng kotse, ng kanilang amos, o hindi naman lahat. Yung iba talaga, hindi madali. Alam ko yun, hindi madali ang inyong mga trabaho. Pero paglabas nyo sa inyong bahay, nakapustura kayo, ang ganda ng itsura nyo, mas maganda pa kayo sa amo nyo. Ang amo nyo pa short lang, kayo kung todo, wow, brand new dress, brand new shoes, Louis Vuitton pa kayo, pero second hand lang. Amen. Alam natin mga kapatid na lahat tayo nakakaranas ng iba't ibang phases of trials. And why? To reveal what we understand. Bakit may mga trials? Bakit may mga tests? Bakit may mga examinations? Sapagkat upang ipahayag ang mga bagay na nauunawaan na natin. Next, to reveal what we don't understand. Upang maipahayag ang hindi rin natin nauunawaan. To reveal to us the applicability of the lesson. Every day, God is teaching us lessons. Amen. Every day. Kung lagi niyong pinapakinggan ang nangyayari sa inyong buhay, di ba may lesson ng Panginoon? Ay, nadulas ako. Nadulas ka sa may nagtapon kasi ng balat ng saging. Nadulas ka. Ang lesson mo, next time, pag may nakita ka ng balat ng saging, huwag mo na apakan. Yes. Tama? Oh, mayroong isang kwento nga Napadaan siya sa isang bahay na may aso, pastor. Sabi niya, naku, makakagatin ako ng aso to. Naisip na niya. Pagdaan niya, kinagat siya. Ang tira, alam niyo naman yung injection, gamot, yung apekto sa katawan niya, kinabahan siya. Sumunod, dumaan siya uli. Kinagat siya uli. Sumunod, kinagat siya uli. Sabi ng may-ari, hindi na dapat yung aso ang patayin. Kasi 3 beses ka nang nakagat, balik ka pa ng balik. Naunawa natin. Amen? Amen? Sa ating buhay, araw-araw, tinuturuan tayo ng Panginoon. Palakpakan natin siya. Amen. Why the wilderness test? Bakit may test? Humble you. To humble you. Para matuto ka magpakumbaba. Kasi pag wala ng problema, puro blessing na. Kapag ang bahay nyo sa Pilipinas ay up and down na, at may gate pa siya, nag-iiba na rin ang tono ng boses mo. Don't touch me. Tama? Kapag ikaw ay pinagpala na at nabilihan mo na ng tricycle ang asawa mo, so may mga asawa, hoy, huwag nyo akong aapihin. May pera na ako sa Pilipinas. Delikado, nag-iiba yung ating karakter. Tama? Nag-iiba ang ating ugali, pananalita. Kaya, dumadaan uli yung pagsubok. Kasi pag may pagsubok, bigla kang magmimelo. Bigla kang iiyak. Tutulo luha mo at sabihin mo, may problema ako. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. To teach you that you need more than bread. To discipline us for maturity or self-control. Alam niyo mga kapatid, bakit kayo pumunta ng Hong Kong? Ang una niyong iniisip ay hanap buhay. Bakit ako pumunta rito? Sapagkat kailangan ko ng pera, kailangan ko ng financial to support my family. Pero anong nahanap nyo? Tunay na buhay. Amen. Nakilala nyo ang Panginoon, nakilala nyo siya bilang personal na tagapagligtas, hinanap nyo siya. Ang kaluluwa natin lagi naghahanap sa Diyos. At dumating ang mga trials, nagkakaroon tayo ng pagtatanong na, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Ano ba ang layunin mo? Amen. Next is to reveal to us that it was not
our own strength that made us prosper. Sabi nga ni Pastor Banyes, hindi sa ating sarili kaya tayo narito, kundi sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Hindi dahil tayo ay nagnanasa ng mga financial, material na mga bagay at tayo'y pinagpala, kaya tayo narito. Tayo'y narito sapagkat hiniram lang natin ang ating buhay sa Diyos. At yung pinahiram ng Diyos, gamitin natin para sa kaluwalhatian niya. Praise the Lord. Next, how God, the test occurs, dumarating ang pagsubok so that we would not forget God. Siguro pag wala na kayong problema, wala na kayo sa church. Siguro kung wala na tayong pangangailangan, hindi na tayo magsisimba. So that we would learn to trust God. Para matuto tayong magtiwala sa Diyos. So that our faith in God would grow stronger. Para lalago ang ating pananampalataya sa Diyos. So that we would have a platform from which we could minister to those around us. Yan pa lang sa may McDonald's. Kanina, pag-upulang namin, nagkape. Sa kabilang table, nag-sharing na sila ng problema. Alam mo yung asawa ko doon sa Pilipinas, hingi lang ng hingi ng pera. Hindi niya alam, hindi naman napupulot yung pera dito. Ang lakas ng kwentuhan. Sa kabilang table, sabi niya, alam mo, may problema kami sa bahay. Sumunod na table, may tumatawag, anak, natanggap mo na ba? Amen. Alam niyo mga kapatid, lahat ng pagsubok ay dumarating kabi-kabila para lalo kang kumapit at kumapit at kumapit sa Diyos. Sa nabi, may tumawag sa amin. Ma'am Jen, 1 year na akong nakautang. Anong ibig sabihin nakautang? Lahat ng sweldo ko, bawat dating, pambayad ko lang sa bank. Oh my God, pasan mo ang daigdig. Huwag mo nang ipasa sa akin ang pasan mo. Ang ilan sa inyo para kayong ano eh, kung makaka-drawing si Pastor Richard eh, alam ko ano siya eh, gifted siya mag-drawing eh. Yung isang taong hawak mo ang daigdig. May pinasyalan kami sa para sa Disneyland. Meron isang parang mundo doon. Ipa-picture si Pastor, pasan niya yung daigdig, tumayo siya doon o nakatayo siya gano'n. Pasan niya yung daigdig. Alam niyo, pasan niyo daigdig. Nanay niyo, tatay niyo, kapatid niyo, pamangkin, apo ng apo, apo ng kapitbahay niyo. Lahat na, lalo na nung nagkaroon ng Facebook, connected ka na sa lahat. At ang akala talaga nila, hindi kayo nawawala ng pera. Kaya ang ganda pa naman ng mga post ng mukha nyo doon. Bago damit, bago bag, bago shoes. Wow, mapera yung pinsan ko doon. Kaya pasan nyo. Oh my God! Alam ka namin ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Hindi nila alam mga kapatid na talagang dumarating tayo isang araw na mag-iiyak tayo sa Panginoon. Sinasabi natin, Panginoon, inibigay ko sa iyo lahat. Lahat ng problema. Kaya pag lumapit kayo sa altar, iwan nyo na lahat sa Panginoon. Yes. Ang iba kasi dala-dala dito, buhat-buhat nila dito yung problema. Pagtayo nila, dala-dala ulit nila. Bago sila umuwi, kinuha ulit dito sa altar yung problema. Dala-dala ulit nila pa uwi sa bahay ng kanilang employer. Mali yun. Pag nag-pray kayo mamaya dito sa altar, iwan nyo na lahat. Amen. Release into the hand of God and God will bless you. Tarapan natin ang Panginoon. Hallelujah. Paano tayo sinusubok? He always allow us to lack. Nawawalan tayo. I need this, I need this, I need this. No? He supplies our need in a manner in which we are not familiar. He allows us to be dependent. Kanino ba tayo dependent? Sa Panginoon. He allows us to be stressed. And He allows us to suffer pain. May mga nanay dito? Amen. Yes. Alam nyo ang ibig ko sabihin ng pain. Kasi nung ipinaglihin nyo yung baby, 9 months nyo dala-dala, maraming pain. Paglilihi pa lang, Pastor Richard, ewan ko kung naranasan mo. Si Pastor Banyes, mga kapatid, sabi nila hindi nyo mararanasan. Talagang hindi nila inaamin. Talaga tayong mga babae ang nakakaranas. Hanggang lalabas na ang baby. Sa hospital nga,
Nandun ka na, nakahiga ka na, sasabihin mo, Daddy, kasalanan mo to! Sa pain na naranasan ng isang ina. And then pag nailabas na, wow, wala na. Parang walang nangyari. Parang hindi mo naramdaman yung 9 months na pain. Pero alam niyo ba, pag lumabas na yung blessing, sasabihin mo, wow, thank you, Lord. Parang hindi ko naranasan na mahirap. Thank you, Lord. Wow, thank God. Alam niyo mga kapatid, dadaan kayo sa iba't ibang pain. At pag sinabing pain, masakit, sa Tagalog na nga lang, pain, ano? Pain. Bigyan kayo ng pain sa buhay niyo, ang sakit eh. Right? Right. Nararanasan natin yan mga kapatid sa ibang anggulo ng buhay na tayo ay nakakaranas ng kirot. At kailan tayo lalapit sa Diyos? Kapag may kirot. Subukan nyo, pag punong-puno ng laman ng wallet nyo. May savings kayo sa bangko. Nakapatayo na kayo ng bahay. Kumpleto na kayo. Wala na kayong hahanapin pa. I assure you, hindi kayo magmamadaling mag-church. Sandali lang, tatawag muna ako sa Pilipinas. I-check ko lang yung aming bahay kung kumpleto na isara nila gate. Okay ba ang bahay? Okay ba ang sasakyan? Yung savings ko nandun ba? Iba ang focus mo. Diba? Pero kapag may pangangailangan ka, kapag meron kang need sa Panginoon, lagi kang, God, I need you. I love you, Lord. Lord, mahal kita. Panginoon, i-release mo na yung blessing. Panginoon. Diba mas malapit tayo sa Diyos? Pagkaharap nga ng pagkain, nakakalimutan na nga natin mag-pray minsan eh. Pag naka-order na tayo, wow, ang daming blessing, daming pagkain. Thank you, Jesus. Pero pag wala kang pera, ang tagal mong manalangin. Lord, saan ba? Yung sinabi mo pa, kung muna pagpapalay mo ako. God is more interested in our character. Sulat niya yan. In your character than He is in our comfort. Man cannot see His weakness. Hindi mo makikita ang iyong weakness until circumstances reveal it. Amen. No? Yung toothpaste. Nakita niyo yung tube. Nakabili na kayo ng Colgate. Ano pa ang paborito niyong toothpaste? Anong Colgate nyo? Ha? Anong tatak ng Colgate nyo? Pero anong tatak ng toothpaste nyo? Ha? Paano nyo malaman kung puti o blue ang laman? Press. Pinipindot. Paano malaman kung mabait ka? Pindutin ka kaya? Matabig ka lang dyan sa lift. Matabig ka ng isang tao. Tapos, may lalapit sa'yo, dudura-dura. Kapon sinabi ko to eh. Dudura-dura. Sa Greece, pag dinuduraan ka, binibless ka. Binibless ka, lalo na yung bride. Pag nagmamarcha na yung bride, dinuduraan. Kasi binibless. Dito, pag dinuduraan kayo ng ibang tao, iba yon. Insulto yon. Diba? Doon lalabas ang ugali mo. Bigla kang sumisimangot. Parang hindi ka Kristiyano. Tama? Tama. Hayag na hayag ang mukha ng taong galit. Pag nagpagalitan kayo ng amo nyo, early morning ng Sunday, pagdating mo dito, sa usher, sinasabi mo na kagad, pinagalitan ako ng amo ko. Akala mo kung sino siya. Hindi niya alam. Kapipray ko pa kanina. Kita niyo yung attitude kapag kayo pinipindot. Nasasaling. Tama? Kahit nasa restaurant kayo, lahat ng mga tao sa paligid, nagtataka sila bakit ang saya-saya ng mukha niyo. Nagtataka ang mga tao sa paligid bakit lagi tayong tumatawa. May mga taong natutuwa, at may mga taong naiinis, bakit ganyan ang mga Pentecostals? Palakpan natin ang Panginoon. Hindi ko po ang kaapon kung kami minsan sa Chowking or KFC, kaming pamilya. Tapos nung umu-order na si Pastor, umila na sila umu-order, mayroong mag-ina na lumapit sa akin. Sabi niya, Sister, Christian kayo? Sabi ko, opo. Alam niyo sagot niya, kasi hayag sa mga ngiti niyo. Hayag.
kapag malinis ang iyong konsensya. Amen. Hayag kapag malinis ang iyong buhay. Hayag kapag ikaw ay anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Parang yung isang babae na sumakay sa taxi. Inaway-away niya yung taxi driver. Bilisan mo na, bagal-bagal mo, nahinis ako sa'yo. Pangit naman ang pagpapatakbo mo. Papi, ano-ano ka, preno-preno ka. Nasasaktan na ako. Teka na, sandali lang. Pagkatapos, saan ka? Sa Pentecostal Church. Christian ako. Uy! Uy! Sabi natin, uy! Huli! Amen? Paano mo masasabing Christian ka kung nakikita yung napindot na ugali mo? Bato-bato sa langit naman, huwag kayong magagalit. Salamat natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Hindi natin maitatago ang impatience. Kakulangan ng pasensya. Mahaba ba ang iyong pasensya? Lahat ng mahaba ang pasensya, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Sino yung maiksi ang pasensya? Sabihin mo na lang, amen. Diba meron? And sino sa atin dito ang merong pride? Amen. Ako, wala akong pride, ha? Delikado yun. Pag sinabi mo, ako, hindi ako mayabang. Pride yun. Amen? Kapag tayo natatabig, kapag tayo napagsasalitaan, kapag may nang-aapi sa atin, ano ang ating response? Amen? Stubbornness. Sino sa inyo dito ang malambot ang ulo? Lahat tayo matigas ang ulo. Lalo na pag binigyan tayo ng freedom, sabihin sa'yo ng kasama mo, lumaban ka. Huwag kang nagpapaapi. Delikado. Meron tayong spirito na agad nagre-react. Pag tayo napipindot, o pag tayo naaapakan. Amen? Lalo na, nararanasan natin dito ang iba't ibang kultura, iba't ibang ugali ng tao, napakaraming taong nakakasalamuhan natin. Lalo na pag sa labas ng ating mga tahanan, ng mga flat ninyo, nakakaranas kayo ng iba't ibang treatment, makikita ang ating tunay na pagkatao, tunay na ugali, kapag tayo ay napipress. Amen. Amen. Sabihin natin lahat, amen. Amen. Our lack of faith is revealed when we are required to do more than what we are able. Idolatry is revealed when we are required to sacrifice those things that matter to us. Ano ang mga mahalagang bagay sa iyo? Ano ang mga mahalagang bagay sa inyo? Ano mga mahalagang bagay sa inyo? Pera. Ha? Damit. Lahat ng gamit. Asawa. Mga magulang. Lahat sila mahalaga. Kapag kinuha ito ng iba sa inyo, natutuwa ka ba? Kapag ginalaw ito sa iyo ng ibang tao, ano ang response mo? Sabihin nyo sa akin, Sister Jen, nagagalit ka? Yes. Sister Jen, nasasaktan ka? Yes. Sister Jen, pag nasaktan ka ba, hindi ka kumikibo? Kumikibo. Kagaya nyo rin ako. Pero alam nyo ba mga kapatid, ang wilderness test ay pagtuturo ng Diyos na dadaanan mo para baguhin ka palalo ng Panginoon at lalo kang magpailalim sa kalooban niya. Not my will, Lord, but your will be done. Amen. Next, immaturity is revealed when we can have our way. Para tayong bata eh. Diba mga maliliit na bata, akin yan, akin yan. Sa Ilocano, kukwak, 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 diba? Lahat akin, 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 akin sa'yo, akin, akin, akin sa'yo. Yan ang ating ugali. Immaturity, nakikipag-away tayo. Self-centeredness, makasarili tayo. Amen? Meron ba kayo niyan? Makasarili tayo. Self-centeredness. A good man out of the good treasure of the heart bring it for good things. Hallelujah. Next, dangers of testing. Baba na lang tayo. Testing is inevitable, continual. Ihanda yung sarili niyo mga kapatid. Sabi natin lahat, ihanda natin ang ating sarili.
Wow, bakit? Normal sa ating mga tao, sa ating Kristiyano, na may problema pa rin. Normal na may pagsusubok pa rin. But normal. Ihanda ninyo ang inyong sarili. Ano ang inyong response kapag may dumarating na trials? Go to God in prayer. Praise the Lord. Na kahit anumang negative situations, magpuri ka pa rin sa Panginoon. Magsimba ka pa rin. Huwag kang mababackslide kapag may dumarating na mga situations sa buhay mo. Go to God in prayer. Tapos humble yourselves before the Lord. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Pero, pagkatapos ng isang problema, susunod ulit. Amen? Pagkatapos ng isang pangangailangan, meron uling pangangailangan. Pagkatapos ng isang normal na situations, may mga normal na situation uling darating. Amen? At kahit ikaw, sabihin mo sa iyong sarili, tatanda ka rin. Sabihin mo sa iyong sarili, mamamatay din tayo. Magkakasakit. Mamamatay. Diba? Lahat tayo makakaranas ng iba't ibang trahedya ng buhay. Pero tandaan natin ito, salamat na lang, meron tayong Diyos na matatakbuhan anumang sitwasyon. Dangers of testing. Ano mangyayari kapag ikaw ay sinusubok? Disillusion, nalilito, distraught, distracted, angry, bitter, hardened. Marami ng mga kapatiran na dumaan sila sa problema. Yun nga nakakatakot, pastor, daanan ko lang, ano? Dito parang wala kayong masyadong pagsubok, pero pag umuwi na kayo sa Pilipinas, andun eh. Sabi nga nila, dito ang training ground, doon ang battleground. Napakarami pong hindi nakakasurvive na Kristiyano dahil pagdating doon, wala nang sweldo, wala na yung mga kaklose nila dito sa church. Pag uwi nila doon, nawawala sila. Bakit? Salubong agad ang maraming pangangailangan, salubong ang maraming problema. Ang nangyari, nanghihina, nadadapa, nagagalit, nasasaktan, at ang ilan din na nagsisimba. Pero naniniwala ko na habang kayo ay sinusubok, lalo kayong nagpapakatapat. Palakpakan natin ito. Hallelujah! Next page. Only 2 men were promoted to become a king without the struggle of the wilderness. No? King Saul, nakaranas siya ng sobrang jealousy. Lalim na jealousy. King Solomon, passions. Iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng pagsubok eh. Alam niyo yung weakness niyo eh. Alam niyo yung inyong kahinaan, kalakasan. No? Ang ilan, jealousy. Ang ilan, galit. Ang ilan, bitterness, malalim na sama ng loob. Ang ilan naman ay kalungkutan. Sobrang lalim na lungkot. I-overcome mo lahat yan sa tulong ng Panginoon. Praise the Lord. While the testing is universal, how we respond? Paano ka sasagot? Ano ang sagot mo sa mga personal inclinations? Blessings? Ano kalagay? Blessings of the wilderness test. Pagka nalagpasan mo ang wilderness test, we see the supernatural work of God. No? May karamdaman, nagpa-pray ka, dadaan ka sa doktor, gagastos ng malaking pera, at sasabihin ng doktor, wala ka ng pag-asa, isang langaw na lang ang pipirma, mamamatay na. Pero alam natin ang supernatural work of God. No, marami akong naranasang tawag, Ma'am Jamie, pag-pray mo yung pamangkin ko, mamamatay na. No? Sabi ko, sige, takbo ka, punta ka dun sa lugar ng pamangkin mo. I-lay hands mo. Kahit sa telephone lang tayo, we believe in the power of prayer. Amen. So, hinawakan niya, ni hands niya. O, hawak mo na po. Okay, manalangin tayo. Basta ilagay mo yung kamay mo sa ulo niya. Ay, maya-maya, sabi niya, Ate, o Ma'am Gemma, wow, pinagaling siya ng Panginoon. Pati mga doktor, nagulat. Yes. Supernatural power of God. Ha? Minsan may tatawag sa inyo, naatake si nanay. Huwag ka mataranta. Takbo ka kaagad sa may sa telephone mo o sa cellphone mo, sabi mo, i-lens nyo si nanay, manalangin tayo. Yes. Minsan natataranta tayo, hindi na natin alam ang gagawin natin sa dami ng pressure, problems, prayer request. Buti na lang ang Diyos, hindi siya natataranta. Amen. Magsabay-sabay na tayo. Humihingi ng tulong
Kaya kung kagaya din niya ikaw na natataranta kapag may problema. Thank God for the supernatural power of God. And then the assurance of the care of God. Wow. Ang Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. I will be with you even unto the end of the world. Kahit mag-iisa ka, kapiling mo lagi ang Panginoon. Palakpakan natin siya. And then we receive assurance of the faithfulness of God. Matapat ang Diyos. Marami tayong patotoo ng katapatan ng Diyos. Hallelujah. We are transformed by the renewing of our minds. We will become mature Christians. Habang sinusubok ang isang tao parang sundalo, habang nasusugatan, lalong tumatapang. Pansin nyo? Nung first year nyo dito, iyakin kayo. Yes. Amen. Homesick, depressed. Ha? Second year nyo dito, konting problema, tutulo din luha mo, pero kaya ko to. Kaya ko to. Third year nyo dito, bahala na yung mga problema na yan. Fourth year nyo dito, sabihin ng mga tita mo, o mama mo, o mga kapatid mo, Kirk, concerned ka pa ba sa amin? Mahal mo pa ba kami? Bakit? Dati, pag tumatawag ka, iyak ka nang iyak. Miss na miss ko na kayo. Bakit hindi ka na umiiyak? Nag-grow ka na. Yes. Nag-grow ka na. Hindi ko naman ibig sabihin na hindi na kayo iiyak kung may problema. Pero, tumitibay na yung dibdib nyo. Tumitibay ka na. Kaya mo nang harapin ang lahat ng mga gulayat sa spiritual life mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Nakita na kayo yung batang ganun, ano? 1 year old, kinakarga mo. 2 years old, kinakarga mo pa rin. 3 years old, nagdedede pa rin. 4 years old, ganun pa rin. Walang pag-grow. So, kailangan nating mag-grow. Kailangan nating mag-grow. So, i-ready ninyo ang inyong mga sarili sa mga paraan ng Diyos para ikaw ay lalago. Amen. 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 Hallelujah. Next. Lesson 2. The time test or patience test. Amen. We love to focus upon the promises of God. Napakaraming promises ng Panginoon. Sabihin ninyo, I will make you a great nation. Sabihin natin lahat. I will make you a great nation. Next, I will bless you. I will bless you. Sabihin natin lahat. I will bless you. Susundan niyo ako. Next, I will make your name great. I will make your name great. Next, you will be a blessing. You will be a blessing. I will bless those that bless you. Sabay-sabay. I will bless those that bless you. Ganda nito susunod. I will curse those who curse you. I will curse those who curse you. And all the people of the earth will be blessed through you. Sabihin natin lahat. All the people of the earth will be blessed through you. Okay. Iladlad nyo ang inyong kamay. Mula sa mga kamay na yan, ay dadaloy ang mga pagpapala. Sabi ng Biblia, I will bless you. Sabi mo ng lahat, I will bless you. personalan natin, God will bless me. God will bless me. Maraming dadaang dolyar dito sa kamay natin. Maraming dadaan na peso dito. Peso o dollar? Dollar. Peso times 5. Mas marami yung peso times 5 eh. Pagka US dollar times 40, di ba? So God will bless me. Anong spelling ng dollar? Anong spelling lang? $100. Wow! $1,000. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, sister? Maniwala ka na marami kang dami. Yes! Amen. Alam niyo mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, pagpapalain kayo ng Panginoon, pag kayo ay masunurin sa kanyang mga salita. Dadaloy mula sa iyong mga kamay ang iba't ibang mga blessing na kailanman hindi mo naranasan kahit kailan. Hallelujah! Matitikman niyo ang mga pagkain
nyo natikman yung mga wala pa tayo sa Panginoon. Mapupuntahan nyo ang mga lugar na hindi nyo pa napuntahan dahil sa katapatan nyo sa Panginoon. May mga ilan sa inyo dito na isasama kayo ng amo ninyo sa Amerika, sa Canada, sa Italy, sa Roma. Oh, sahod, sahod! Sahod ng pagpapala. Taas nyo ulit yung kamay nyo. Hallelujah! Yes! Marami tayong pagpapala. Pinangako ng Panginoon sa kanyang mga anak. Tingnan nyo ang inyong mga palad. Kaya niya ba na sumangkot ng maraming pagpapala? Sabi ni Sister, kaya! Amen. Napakasarap pag-usapan ng blessing ng Panginoon. Tarapakan natin. Amen. The blessings of the Lord. Ang pangako niya kay Abraham, personal blessings. Ano bang kailangan mo? Sige, huwag ka na magsalita, sa isip mo na lang. Anong kailangan niyo ngayon? Personal blessings. Meron na? Kasabi niyo na? Okay? And then, personal protection. You are covered by the blood of Jesus. Yes. Okay, babae sa babae, lalaki sa lalaki, yakapin mo yung katabi mo, sabihin mo, you are covered by the blood of Jesus. You are covered by the blood of Jesus. You are covered. You are Next, there is personal purpose to live out. Hallelujah. Sabihin ko sa inyo ang promise ng Panginoon. The promises are not fulfilled immediately. Hindi kaagad. Right. Naranasan nyo nang maghintay ng kaibigan nyo sa kanto? Yes. Sister, darating ako ng 8 o'clock. 7:30, nandun ka na. Wala pa. Quarter to 8, wala pa. 8 o'clock, wala pa. Yung 7 a.m. niya, 9:30. Hindi madaling maghintay. Tama? Amen. Sa blessing ng Panginoon, ganun din po. Hindi agad babagsak ang blessing. Hindi agad-agad. Sabi nga ni Pastor, gamitin nyo lang ang salitang, mas pakatapat ka lang. Pagpapalain ka ng Panginoon. Bubuhos ang mga bendisyon na hindi ninyo inaasahan. Minsan nga mga kapatid, naglilinis kayo ng bag nyo, ang alam nyo walang laman, mamaya nakakuha kayo ng $100. Naglilinis kayo ng kwarto nyo, hindi nyo inaasahan, may naisuksok pala kayo sa ilalim ng unan na matagal na $500, nandun natutulog lang siya. Pero hindi ganon kaagad dumarating ang blessing. Ang gusto ng Panginoon, matuto kang makatay. Amen. Sabi mo sa katabi mo, are you willing to wait? Are you willing to wait? Amen. Totoo ito. Siguro narinig nyo ito. May isa na PH dito sa Hong Kong na inalagaan niya ang kanyang amo, tsinaga niya. Matapang ang amo na to, tsinaga niyang inalagaan. At hindi niya inaasahan na wala pala itong papasahan ng mana. Bago namatay ang kanyang amo, pinapirma siya. Ngayon, nasa Pilipinas na siya, nakapagpatayo siya ng multi-million building. And every 6 months, kinukuha niya dito sa Hong Kong at China ang kanyang mana. O hindi siya kamag-anak, hindi siya kaano-ano. Parang imposibleng istorya, pero totoo. Sa La Trinidad po siya nagpatayo ng napakalaking building. At ngayon, nag-church po doon sa La Trinidad Church natin. Alam natin mga kapatid, na may mga mana ang Diyos na naghihintay, hallelujah, para sa ating lahat. Hallelujah! Alam natin yun, may mga pangangailangan tayo dito sa church. Kailangan natin ng malaking building. Wait lang tayo, Pastor. Amen. Kailangan natin ng mga financial, material needs, physical needs, spiritual needs. Manalangin tayo at maghintay. Tinuturuan tayo ng Panginoon maghintay. Konting paghihintay na lang. Konti na lang. Sabi ng Panginoon, wait. They that wait upon the Lord shall renew their strength, shall mount up with wings as eagles. At mababasa niyo yan sa inyong mga Biblia. The reason for the time test is trust. Sabi natin lahat, trust. Remember to trust God in all things.
Believer to trust God to fulfill His word. Hallelujah. To trust God to fulfill His word in His own time and in His own way. To teach the believer to believe that God is God and will be God despite what I see or experience. To expose personal shortcomings of impatience. Minsan kasi, nandyan na ang pagpapala. Pero sabi mo, ayoko na. Minsan sinasabi natin, bukas na yung darating na pagpapala, pero sabi natin, I quit. Don't give up. Sabi natin lahat, don't give up. Don't give up. It's a blessing. Don't give up. Wait unto the Lord. Next, the time test gives the believer the opportunity for faith to grow. Faith to encourage others. Purifying our motives and attitude. Development of maturity. Development of patience. Development of discipline, and development of purpose. Diba? Pagka marunong na tayong maghintay, nag-grow din tayo. And then, naaayos ang ating spirit, ang ating attitude. And nagkakaroon tayo ng additional patience. Patience. Pasensya. And then discipline and purpose. The time test will reveal man's plans can only fail. Diba? Pag nagmamadali tayo, inuunahan natin ang kalooban ng Diyos, nawawala tayo sa kalooban ng Diyos. That God alone will get the glory. God alone will get the glory. That God is a miracle-working God. That God is faithful to His word. That God's power is greater than the laws of science. Hallelujah! Dito natin makikita mga kapatid na tayong mga Kristiyano ay subject sa plan ng Panginoon sa ating buhay. Alam nyo rin yan, naranasan nyo rin yan nung nag-a-apply kayo. Pagkalooban ng Diyos, bumibilis, mapayapa. Pag di niya kalooban, alam natin yun ang daming hadlang. Nakabayad ka na nga minsan Tapos, sorry, hindi ka makakalis. Yung iba pa nga, napipeke. Buti na lang, hindi kayo napepeke. Yung iba mga kapatid ay nagbigay na raw sila ng 50,000, 60,000, hindi pa rin nakaalis. At napakarami mga kapatid ang hanggang ngayon naghihintay. At kayo naman na nandito na, sabi niyo gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Binibilang nyo na yung araw, binibilang nyo na ang araw. Hirap dito sa Hong Kong. Ang hirap dito hanapin ng pera. Huwag kang ganyan. Ang tagal mo yatang pinag-pray ito na makarating ka dito. Amen. Ngayon, naghihintay ka na naman uuwi. I-enjoy ninyo ang inyong trabaho sapagkat ipinag-pray nyo yan. Amen. At your own risk. Pinili nyo itong kalagayan nyo ito. At nung ibinigay sa'yo ng Panginoon, kaya may narinig ako sa preacher, be careful what you pray. That's right. Amen. Isang babae sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng asawa. Kahit ano na lang. Kahit diamond possess na. Huwag na naman ganyang prayer. Bakit? Aba, kailangan ang ipinagpipray natin, special delivery. Special package. Amen. Alam niyo ako, totoo yan, experience ko yan. Nagsisimula kami pastor sa ministry, mag-share lang ako. 10 minutes pa ako dahil. Maubos na ang blessing namin, pinipray ko yung bigasan, pastor. Lord, mauubos na yung bigas. Pag yung rep, Lord, wala nang laman yung rep. Pabigyan ko naman ako ng corn beef, yung mga gano'n, yung karne, para malagyan ko ito. Maniwala kayo, dumarating ang pagpapala. Pag pumupunta ako sa box ng post office, di ko, Lord, blessing, blessing. Pagbukas ko ng box, may blessing. Pagbukas ko ng sulat, may blessing. Mukhang bibig ko, blessing, blessing. Blessing talaga ang lalabas. Mukhang blessing ang mukha. Blessing, blessing, blessing. Kahit naglalakad nga ako sa mga garahe, pastor, blessing, blessing, blessing. Nakakabulot ako. Wala naman kayang naghahabol. Wala. Kasi you expect blessing, claim your blessing. Amen. Dollar, 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 claim your dollar.
Nagpipray ako ng bigas, darating ang bigas. Nagpipray ako ng pera, darating ang pera. Bakit? We live by faith. Nakikita namin when you live by faith, you live by the blessings of the Lord. Ganon din kayo, alam nyo na kung magkano sweldo nyo. 3.8, 3.9, sabi mo, Lord, hindi kasya yung 3.8, 3.9 this month. Mag-release ka ng favor. Amen. Mula sa iba't ibang kakilala ko at sa iyo, Panginoon. I believe it. At mamaya magugulat kayo. May lalapit sa iyo, natuwa sa iyo. Para sa iyo. Woo! Woo! Blessing, blessing, blessing. Palakpakan natin ang Panginoon. At tayo mag-bless. Kapag tayo bless, bless the work of God. Bless the church. Bless the ministry. Napatunayan ko na yan, mga kapatid. The more you give, the more blessings you will receive. Amen. Next. 5 things to do to pass the time test. Do things that require faith. Magpakatapat ka lang. Maraming verse sa Biblia na kapag kayo ay nagpakatapat, katapatan din ang sukli sa inyo. Never stop attending church. Sabi mo sa katabi mo, never stop. Matthew 6:33 says, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all, pag sinabing all, say it, all shall be added unto you. Sa mga single, asawa shall be added unto you. Sa mga may asawa, umuwi kayo para magkaanak. Pabalik kayo dito buntis, di ba? Oh, this thing shall be added unto you kung allowed ng amo. And sa mga anak nyo, favor. Magiging matalino ang mga anak nyo. Everything you need is in God. Magpakatapat tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong sasama sa ibang gawain ng sanlibutan pag-araw ng linggo. Be sure na papakatapat tayo. Manalangin kayo. Sabihin nyo lagi ang kailangan nyo sa Panginoon. Huwag kayong mahiya. Parang ka-text lang, Lord, alam mo naman, kailangan ko ng ganito, Lord. Panginoon, may sakit ang tatay ko, nanay ko. Kailangan ko ng healing touch. Panginoon, kailangan ko ng approval sa ministry ko. Panginoon, kailangan ko ang iyong patuloy na blessing sa buhay ko. Never, sabi natin lahat, never stop attending church. Never stop worshiping God. Alam nyo? Pressures. Every day may pressure. Pag talagang hindi mo na kaya ang pressure at wala ang amo mo, humanap ka ng isang corner, worship God. Worship God. Praise the Lord in everything. Kahit na trials. Kung may tumawag sa'yo, ate, may problema na naman tayo. Oh, praise God! Praise God! Praise God! Sabi niya, ate talaga, nagpupuri ka rin, ka pa rin kahit may problema? Bakit? The more you praise God, the more He will release and answer your prayers. Hallelujah! Napakaraming karanasan, mga kapatid, na dumating sa church, tatawag, problema rito, problema doon. Bibitawan ko ang telephone. Dumating na nga ako, pastor, sa time na pinakat ko na yung landline eh. Pag may hawak kayong telephone, maya, may problema dyan. Sorry. Pero totoo. Kaya nga, pag Sunday, habang nakikinig kayo ng preaching, mas maganda off eh. Kasi ang ganda-ganda ng preaching, ang gwapo ng pastor na nagpipreach. Bigla may magka-text, may problema. Apektado ka kaya? Yes. Mapapaihi ka, iyak ka dun sa CR, nag-iisa ka, bakit may problema? Off your cellphone. Release everything to God. Yes. Pagkatapos ng service, may problema, okay ka lang. Kalmado ka, bakit nakapag-pray ka, nakapag-worship ka, na-in-tune mo ang spirit mo sa Panginoon. You're ready to face the battle. Kapag may battle na darating sa Pilipinas o dito man, handa ka. Bakit? Ang haba na ng prayer mo, ang haba ng worship mo, covered ka, protected ka by the blood of Jesus. Amen. And learn to serve others. Totoo yun, tayo mga Pilipino, kapag bigay tayo, giver tayo, we release our blessing, we share our blessing. The more God will use us kapag sinishare natin ang ating blessing. Diba? Sabi mo sa katabi mo, share your blessing. Share your blessing. Huwag natin kalimutan, tayo ay naririto hindi lamang para sa ating sarili. Alam ko, narinig ko sa inyong pastor.
iba't ibang churches sa Pilipinas. Kami rin po sa Baguio ay nagiging daluyan din po. Papadala kami ng upuan sa mga simbahan na walang upuan. May mga simbahan na kulang ang poste. Kakaroon ng bagyo, tutulungan natin sila. May mga mahihirap, meron tayong feeding ministry, meron tayong mga estudyante na walang bag, walang shoes, may mga clothings na pinapadala. We share our blessings. Bakit? Alam natin ang ligaya kapag tayo nakakapagbigay sa kanyang gawain, sa kapurihan niya, at liligaya ka rin. The more you release God's blessing upon your life, magtataka ka. Pinamimigay mo na ang mga gamit mo, ang dami mo pa rin kalat. Pinamigay mo na nung December yung mga bag mo, maya-maya, ang dami nagre-regalo. Sapatos. Subukan nyo ang Panginoon. The more you release your blessing, the more na magkakaroon kayo ng pagpapala. Next, rejoice in the promise every day. Every day, ilagay nyo sa tabi ng inyong salamin. Yan, sabi ko yung kahapon, dito ako magtatapos. I-declare nyo yan, mga kapatid. I-declare nyo, I am blessed. Ano na yun? I am blessed. God will make my name great. Ilagay nyo yan sa tabi ninyo. I will be a blessing. Mula sa kamay na ito ay dadaloy ang mga pagpapala. I will make you a great nation. Hallelujah. I will bless those who bless you. Kaya blessings, papasa sa iyo, ibibigay sa iyo, sabi mo, God bless you. Pero may kasunod, yung mga nang-aapi sa inyo, yung nagsusumpa sa inyo, susumpain din ng Diyos. Grabe, no? Grabe yung pangako sa atin ng Panginoon. Magpakatapat lang tayo. Yung mag-bless sa atin, i-bless ng Panginoon in return. Yung mag-curse sa atin, i-curse din ng Diyos in return. Nakatapos. Yes. At dahil sa iyo, pinagpala ang mga kamag-anak mo. Dahil sa iyo, pinagpala ang mga magulang mo. Dahil sa iyo, nakapagtapos ang mga anak mo. Dahil sa iyo. Dahil sa katapatan. Maghintay lang. Mas marami pang pagpapala. At kapag kayo yumaman, huwag niyo kaming kalimutan. Hallelujah! Pagpalain niyo ang simbahan. Pagpalain niyo ang inyong mga manggagawa. Pagpalain niyo si Pastor Richard. Pakainin niyo siya. Kapag siya'y nagugutom, i-bless niyo siya. The more you bless others, the more God will bless you. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin siya minsan. Glory to God. Hallelujah. What an amazing God you are. Napakasarap maglingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Bisa ating niya taas yung ating mga kamay, mga kapatid. Pwede bang ganito yung taas niyo? Pag ganito, kapasok sa inyong sarili. Okay? Kasi sa iba't ibang word ng praise, merong ganon, surrender. Meron din ganon na, ibig sabihin, I receive. Amen. Bago ka maka-receive, surrender ka muna. Pagkatapos yan, tanggapin mo ngayon ang biyaya. Ang ganda ng verse na ito at aming turo ni Sir Gemma, mga kapatid, Ma'am Gemma. Ating taas ating kamay ganito. I-receive mo ngayon yung blessing ng Panginoon. Sabihin mo, Lord, I receive it. I am your child. Anak mo ako, Panginoon. Hindi mo kalooban na ako ay maghirap, parusahan, although may mga test, Panginoon. Pero this is for my good. Para sa aking kabubuti, Panginoon. All things work together for good. To them that love the Lord, to them who are the called according to His purpose. Kaya, Panginoon, Lord, I receive the blessing sapagkat ako'y anak ni Abraham, Panginoon. I am a child of Abraham. And this promise is for me. Para sa akin ito, para sa mga anak ko, Panginoon, para sa aking pamilya. Lord, in the name of Jesus Christ, hallelujah. Oh, Lord Jesus, hallelujah. Salamat, Panginoon. Ano
pa mga sumpa, ano mga ginagawa ng kaaway para sirain ako, hindi ko tatalab sa akin Panginoon, sapagkat I am covered by the blood of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we bless you, we praise you. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah.